Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko na programa po kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga Philippine Foreign Service po sa ating mga kababayan, sa ating Filipino communities, Filipino diaspora all over the world. Sa ngalan pa rin po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa halos o mahigit 30 minuto po na diskusyon patungkol po sa serbisyong inihahandog ng ating mga embahada at konsulado sa diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng host country maging sa kalagayan. Kumusta na nga ba ang ating Filipino communities sa iba't ibang bansa? At bago natin simulan ng ating talakayan, syempre pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, ang humahawak muna ng ating Master Control ay si Hero Lucero, habang sa Warcast naman po natin sa ating Facebook live streaming ay kasama naman natin si Justin Osias. At dahil nabanggit ko na rin yung ating streaming, napapanood po kami at napapakinggan sa pamamagitan ng ating social media platforms. Ang Radyo Pilipinas World Service official accounts. Meron po kami yan parehas sa Facebook at sa YouTube. At hindi lamang po sa social media kami po napapakinggan at nasusubaybayan, maging sa ating Evox PBS receiver app. Paano po ba makaka-access sa naturang application? Siyempre mag-download po at mag-install sa pamamagitan ng Google Play Store kung kayo po ay gumagamit ng Android phones, at kung kayo naman po ay mga naka-iPhone ay pwede naman pong mag-download at mag-install gamit ang App Store. Ano po ang gagawin pagkabukas ng application? Siyempre po, hanapin lamang po ang icon o logo ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong masubaybayan agad-agad ang babangon sa makabayang serbisyo publiko. At syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na existing po sa pamagitan po ng partnership o kolaborasyon sa pamagitan ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Nakilala rin po bilang Voice of America. At dahil nabanggit natin ang USAGM, saan ba tayo tutungo sa episode na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Siyempre, dahil USAGM nga po, sa United States na tayo dadako, specifically sa ating embahada sa Washington, D.C. At upang ating malaman ang mga, kumbaga ay kumusta na ba ang relasyon ng Pilipinas at ng US, ano ba yung mga services ng ating embassy dyan, at syempre ano ba yung mga activities nila, yung pwede din yung mga tourism promotion, yung cultural promotions natin, kumusta ba dyan sa US. Kasama na natin na ngayon si Consul General Donna Rodriguez ng Philippine Embassy in Washington, D.C. At hindi lang po siya ang ating makakasama, dahil sa side naman po ng ating Filipino community ay makakasama naman natin ang Pangulo ng Philippine Nurses Association of Metropolitan D.C. Walang iba kundi si Ma'am Amy Sarmiento. Ayan, pabatiin muna natin na si Conjen Rodriguez. Conjen, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng inyong mga tagapakinig at nanonood at sumusubaybay sa Radyo Pilipinas Babangon Serbisyong Makabayan, if I'm correct. Good morning, Miss Stephanie. Steph,
should I call you Steph? Oh. Yes, At yes po. kinagagala kong makasama kayo at si Miss Amy ngayong gabi dito sa Washington DC. Mm. At syempre, bukod tulad ng ating nabanggit kanina ay kasama naman din natin no, sa side ng ating Filipino community si Miss Amy Sarmiento. Ma'am Amy, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, good morning sa'yo din, Steph, and good evening, Conjen and Mark, who joined us. It's a great honor, no? Hindi ako masyadong magaling mag-Tagalog, so I will make it Taglish, but good morning sa tagapakinig ng inyong programa, and good afternoon and good evening din to those who are in the US and other parts na it's evening time ngayon. And I'm honored to represent ang chapter namin ng Philippine Nurses Association of Metropolitan DC and be here to be interviewed and to join you in this program today. Thank you so Salamat. much. Thank you so much, Miss Amy, for joining us dito po sa programa. Dadako na tayo straight sa ating mga questions. Gagawi po muna ako kay Conjen Rodriguez. Conjen, kumusta po ang relasyon? Although syempre nakikita naman natin no kung gaano po katatag no ang relationship between the US and the Philippines, pero syempre from the perspective po ng ating embahada diyan sa Washington DC, kumusta po ang ugnayang diplomatiko sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos? Tamang-tama po yung pagkakasabi nyo na sa katatagan ng ating bilateral relations between the Philippines and ang United States. Sa katunayan nga po, ngayong taon, ipinagdiriwang po natin ng ika-80 or 80th anniversary of the establishment of our bilateral diplomatic relations. So 80 years po ang ating formal diplomatic engagement. Ngunit alam naman po natin sa ating kasaysayan na mahigit na pong 80 years ang ating pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. At sa katotohanan, sa isang punto ng ating kasaysayan, naging colony po tayo ng Estados Unidos matapos tayong maging colony ng Espanya. So, aside po from yung salitang matatag, ang masasabi ko po sa relasyon natin ngayon ay malalim at malawak ang ating kooperasyon ng dalawa nating bansa. So, sa lahat po ng areas mula sa political, security, relations, sa economic relations po natin, at ang ating cultural and people-to-people exchanges, ay marami po tayong pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Nabanggit niyo po kanina ang Voice of America, at isa lang po siya sa mga programa po na isinusulong ng ating dalawang bansa. So, marami rin po tayong mga, siguro po, I'll just give a general overview. First, of course, sa ating political, military, security relations, tayo po ang pinakamatandang ally ng Estados Unidos dito sa Asia. Meron po tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty na ang ibig sabihin po nito na kapag kahit isa po sa atin sa either ang Pilipinas or ang Estados Unidos ay inatake ng isang third country, naoobliga po tayo yung ating partner or yung ating ally na sumaklolo or tumulong sa atin kapag tayo po ay inatake. Yan po ay napaka-importante para sa ating seguridad ng ating bansa, lalong-lalo na po sa mga external and internal challenges na ngayon po ay nararanasan ng ating bansa. Sa economic naman po, ang Estados Unidos ay isa sa ating mga pinaka-importanting trade partners and economic partners. Sila po ay nag-i-invest sa atin. Isa rin po sila sa pinaka
malaki ang investment na bansa sa atin. At sa ano naman po sa cultural and people-to-people exchanges, malawak rin po ang ating kooperasyon mula sa edukasyon, sa exchanges po natin sa educational scholarships, sports, music, culture, lahat na po natin ng relations ay patuloy po nating pinagtitibay. Ngunit sa lahat po ng relasyon na atin to, ang isa po sa pinaka-importanting haligi ng ating relations, of course, is yung ating mga kababayan. So, mahigit po, I think, mahigit na nasa 400 or 400 to 500,000, if I'm not mistaken, Americans are staying or living, working in the Philippines. Dito po sa Amerika, base po sa census, meron po tayong mga tinatayang 4.5 million Filipinos and Filipino-Americans currently living and staying in the United States. Siguro po masasabi po natin na wala pong estado sa Estados Unidos na walang Pilipino doon. So mula po sa Alaska, sa California, hanggang dito sa Washington DC at sa mga katabi niyang estado, meron po tayong mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho dito sa Estados Unidos. Mm. Ayun, dahil naisa-isa niyo po no yung mga fields kung saan po may cooperation between the Philippines and the US. Gusto ko po munang pagtuunan ng pansin yung trade and investments. Ano po ba yung mga sa ngayon yung significant developments po when it comes to this sector or field? Kumusta po yung mga Filipino products po natin na nandyan sa Estados Unidos? Nagta-thrive po ba? Saka ano po ba yung mga patok po dyan sa US na exports po from the Philippines? Karamihan po ng ating exports dito sa Pilipinas ay yung mga tinatawag na mga semiconductors and other electronic components dito sa Estados Unidos. Ngunit tayo rin po ay patuloy na nagtatry na makapag-ano ng ating mga agricultural products and other commercial products po dito sa Estados Unidos. So dito po meron po tayong ang ating Trade and Commercial Counselor is here, and so sila po ang kinatawan ng ating Department of Trade and Industry sa Pilipinas. So ang basic po na kanilang focus is of course to encourage and to promote trade between the Philippines and the United States. Hindi lamang po 'yon, actually hindi lang po tayo sa larangan ng simple trade and investment. Meron rin po tayong in recent years, actually nung bumisita dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At nagkaroon po ng trilateral meeting actually with between the Philippines, Japan, and the United States. At isa po sa pinaka-importanting component ng kanilang napag-usapan ay yung tinatawag na Luzon Economic Corridor, kung saan po mag-i-invest po ang tutulong po ang dalawang bansa, ang Estados Unidos at ang Japan, na i-develop po ang infrastructure at mag-invest po sa ating connectivity sa tinatawag nga na Luzon Economic Corridor. So marami po tayong mga initiatives, economic initiatives bilaterally between the two countries, and trilaterally with Japan, and also within the framework of the ASEAN-US relations, no, dialogue partner, kasi ang tayo po ay isang member. Ngayon po, actually this year we are we are the chair of ASEAN this year, and isa po sa mga inaatasan po ng kaatas po sa atin is of course to develop our relations with our dialogue partners, at ang Estados Unidos ay isa po sa ating importanteng dialogue partners.
Kuan Jen, magawi naman po ako dito sa culture and probably tourism. So, paano po ba na promote sa US po ang lalong-lalo po kasi meron tayong kumbaga ang lawak ng Filipino diaspora natin diyan sa Estados Unidos. So paano po ba natin nai-instill yung Filipino culture? Paano po ba natin na ipapakilala yung turismo dito sa ating bansa, particularly dun na po sa mga Filipino Americans? Of course, ang ating pong mga dahil nga po sa tagal ng ating relasyon with the United States, marami na po tayong mga kababayan na nanirahan at nagkaanak, nagkaapo. So meron na po tayong mga second and third generations na Filipinos and Filipino Americans. So meron po tayong mga ilang programa katulad po ng tinatawag natin na VIP tour, which we organize kasama po ang embahada ng ating mga different consulates general. So every year, we organize yung tinatawag po na VIP tour where we bring Filipinos, Filipino Americans who take part in this tour to the Philippines. Every year po, nag-iiba po sila ng focus na places. May programa po yan. At dahil po dito sa ganitong klaseng mga tours, na-encourage din po sila na sila po mismo ang maging parang ambassadors natin at sila po mismo ang nagpo-promote ng Pilipinas para po ang mga kanilang mga kaopisina, mga kaibigan ng mga Amerikano or mga ibang naninirahan dito na hindi Pilipino ay ma-encourage din na bumisita sa Pilipinas. So yun po ang partnership, matagal na po natin itong ginagawa. For the youth, meron din po tayong mga programs. We try to encourage the same programs with the Filipino youth. Yung iba po na minsan second or third generation na hindi pa na pinanganak na dito sa Estados Unidos at hindi pa nakakabisita sa Pilipinas na para na hinihikayat po namin silang bumisita sa Pilipinas para makakonect sa kanilang roots. And natutuwa naman po tayo na sa ating engagements with Filipino youth organizations and Filipino students, for instance, nakikita po natin ang interest on their part na bumisita po at makikonnect sa kanilang mga roots dito sa Pilipinas. That's good to know po, no? Conjan, kung hindi po ako nagkakamali po, no? Kasi I had previous interviews with several consulates general diyan po sa US kung hindi po dito sa ating sa aming stasyon maging sa aming sister stations. Ano po ba nga consulate general sa US ang host po ngayon ng VIP tour? If I'm not mistaken, I have to double check with our public diplomacy officer. I think it should be LA that's hosting this year. But please, Mark, if I'm mistaken, please correct me so that I can inform. But ang understanding ko pa is it's our consulate, Philippine Consulate General in LA that's hosting our VIP tour this year. So as I said earlier nga po, every year po, usually nagro-rotate po ang ating mga consulates general and they take turns hosting the VIP tour. And speaking of that, kasi nabanggit na natin yung mga consulates general, ilan po, no, para sa hindi po, kumbaga yung mga hindi pa po nakakaalam or yung mga hindi pa familiar po, no, sa ating Philippine Foreign Service post within the United States, ilan po ang kumbaga mga consulates general na under the jurisdiction po ng ating embahada sa Washington, D.C. Okay. So siguro po babanggitin ko na lang po. So from the West Coast, meron po tayong 2, Philippine Consulate General sa San Francisco at sa LA. Kasi po malaki po ang concentration ng
mga Filipinos and Filipino-Americans sa California. Although meron rin po silang mga ibang jurisdiction na yung mga katabi po nilang states, pinaghahatian po natin yan sa between San Francisco and California. Meron rin po tayo sa Houston, Texas, sa New York. Meron rin po tayo sa Chicago. Sa ano naman po, sa isla naman po, meron po tayo sa Hawaii at sa Agana. At ngayong taon po, they're still establishing na po, kakabukas, bagong-bago, just earlier this year, ang atin pong Consulate General sa Seattle. So, yun po ang ating coverage. Dito po sa Washington DC, yung ating, basically ang ating Consulate General, so ang ating consular section dito sa Washington DC, basically we take care of yung from the DMV, yung tinatawag na DMV area, DC, Maryland, and Virginia, pababa po tayo hanggang Florida. So, sakop po natin ang mga North Carolina, South Carolina, Kentucky, Alabama, Tennessee, Georgia. So, yun po yung ating, basically, southeast po ang ating cover. And hindi lang po actually Estados Unidos ang kino-cover po natin ng consular. Ngunit karamihan po sa mga teritoryo at mga bansa sa Caribbean ay hinahandle rin po ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. And Conjan, maaari niyo po bang specify itong mga bansa sa Caribbean para at least magkaroon ng background po, no, ang ating mga tagapakinig na very interested po, no, sa sakop po, no, ng consular jurisdiction po ng ating embassy. Okay po, no, medyo marami po sila, mahigit pong 20. Mm. So, babanggitin ko po. So, basically, yung sa Caribbean po, we have consular, yung tinatawag po na consular jurisdiction, or basically, we provide consular services to yung mga kababayan po natin sa Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Guantanamo Bay, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, St. Barthélemy, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, and the U.S. Virgin Islands. So, medyo madami po sila. Makikita nyo po sila. Actually, hinihikayat po namin kayo na bumisita sa aming website. Makikita nyo po doon ang ating list ng ating mga consular services. Andun rin po, makikita nyo rin po sa website, actually, kunyari, nakatira po kayo sa Louisiana or sa Tennessee, tas hindi nyo po sigurado kung saan embassy or consulate kayo pupunta, i-check nyo po ang website namin. Makikita nyo po kung saan po kayo kasi importante po yan for our civil so one of the services po that we provide is we provide yung tinatawag na civil registry or civil registration. So kunyari po may Pilipino po na nag-asawa dito sa Estados Unidos, kailangan po nilang para po ma-recognize sa Pilipinas ang kanilang kasal, kailangan po nilang i-register sa either sa embassy kung doon po sa under our jurisdiction or sa consulate. So kunyari po, kayo po ay sa Louisiana nagpakasal, kailangan po ninyong i-report ang inyong kasal sa Philippine Consulate General sa Houston, Texas. So I think na-mention ko rin Houston kanina. Kung nanganak po kayo, may Pilipino po na nanganak dito sa bansa, kailangan rin para po ma-recognize na Filipino yung bata, kailangan din po silang i-report o tinatawag na report of birth either sa embassy or kung saan man sila pinanganak. So yun, jurisdictional rin po. At kung sa yung masamang palad po, may pumanaw po na ating kababayan, para rin po ma-recognize yung kanyang pagpanaw, kailangan rin pong i-report yung tinatawag po nating report of death sa embassy or sa mga konsulada. So yun po, importante pong malaman ninyo kung saan kung saan kayo covered, kung saang consulate general or saang embassy kayo magre-report kasi jurisdictional po siya.
Mm, mm. And sa lawak po 'no, ng sakop at sa dami ng, consulates, general diyaan sa US at meron pa po pala kayong, kumbaga merong consular jurisdiction din sa iba pang mga bansa. Meron po ba tayong mga kumbaga mga isinasagawa pong, consular missions, at least dun po sa nabanggit niyong, 20 mahigit na na bansa sa Caribbean? Opo, regular po every year nagko-conduct po tayong tinatawag natin na consular outreach service or consular outreach mission. Doon either po doon sa mga states kung saan yung under the jurisdiction ng embassy or sa Caribbean. So actually po pinoprogram po namin yan. Of course, depende sa ating budget na makukuha for the year. But we usually, last year po, consular outreach mission po tayo ng 12 beses. Sa Caribbean po, tayo po ay nakapag-consular outreach sa mahigit 6, I think. Medyo, kasi tinuhog-tuhog namin. Parang, Hmm. taking advantage po ng para po mas makababa sa cost, mas cost effective po na parang pagsunod-sunod rin ang ating consular services. So nakapunta po tayo sa St. Lucia, St. Vincent, Antigua, nakapunta po tayo sa Barbados, I think Anguilla, and US Virgin Islands. So marami po tayong napuntahan nitong 2025 sa Caribbean. Pero nakapunta rin po tayo sa ilang states, especially sa Florida, kung saan marami pong concentration ng mga Pilipino. Nakapunta rin po tayo sa Kentucky, sa Tennessee, at sa iba pa pong mga lugar dito sa Estados Unidos. So normally po, ang pinoprovide po natin during the consular outreach would be of course passport services. So yun pong ating mga kababayan na nangangailangan kailangan ng mag-renew ng kanilang mga passport, yun po ay naseserbisyohan po natin. Pagka po yung mga nag-a-apply po for dual citizenship, so yung mga nag-naturalize na po na American na citizens at gusto nilang ma-reacquire ang kanilang Philippine citizenship para maging dual citizen sila. So doon po nagko-conduct rin po kami ng dual citizenship oath taking basically. So pinaprocess po namin lahat ng application dito sa DC. By the time na pumunta kami sa outreach, ipapa-oath po namin sila para makumpleto po yung proseso ng kanilang pagiging dual citizen. Mm. At kanina nabanggit niyo po Conjen na 4.5 million po no yung masasabi nating individuals na mga Pilipino o Filipino Americans no all over the United States. Pero ito po no ang aking kasunod na katanungan kasi syempre bilang isa din sa mga pinagtutuunan ng pansin ng ating himpilan ang ating mga overseas Filipino workers. Nais lang po namin malaman kung ilan po ang mga migrant workers po no na nagtatrabaho within the United States. Wala po tayong exact na figures, no? Kasi although from the 4.5 million po, ang nakatala po sa census, sa US Census is ang Filipino, kumbaga yun pong hindi of Americans of Filipino descent or hindi naturalized Philippines. Kumbaga yung purely na Filipino migrants na iba-iba pong category is around 2 million. Mm. So yun po hanggang doon po yung medyo yung distillation from the census. Unfortunately, wala na po tayong further breakdown of kung sino talaga. Kasi yun pong tinatawag na 2 million na migrants, iba-iba na po yung category. Yung iba na po dyan permanent residents. Like Filipino pa rin po sila, hindi pa po sila nag-naturalize as Americans. But
they are still but they have already received permanent residency status. Yung iba naman po are on work visas, yung iba are student visa, so iba-iba na pong kumbaga immigration category. Yun pong 2 million na out of the 4.5 million. Mm. And in regards po to that po, no, Conjen, nais po naming malaman kung saan-saan po bang fields po karaniwan na pumapasok yung ating mga migrant workers, saan pong mga sector sila nagta-thrive po, no, diyan sa US. So, marami naman po sa mga Pilipino na kababayan natin, of course, dito sa United States ay pumapasok sa iba't ibang service, iba't ibang service and occupations, no. So marami po tayong mga professionals. Katulad nga po kasama natin si Miss Amy, ang ng Philippine Nurses Association. Marami pong all over na mga nurses, mga medical technicians, at yung mga iba pong related sa mga medical fields. Meron po tayo rin isang sizable number of our our workers, our Filipino workers are also like teachers. So marami rin po pumupunta dito as teachers and other professional services po. Pero ang isa po sa yung mga pinakamalaking kumbaga populations nga po ng is yung sa ating po sa mga kababayan na nasa medical services at saka po sa education, so teaching. So yun po yung pinakamalaki, if I may say. And dahil po nabanggit na natin yan, ay gagawi po muna ako kay Miss Amy. Miss Amy, bago ko po kayo tanungin, no, regarding sa overall kalagayan ng ating mga nurses, at least dyan po sa Washington, DC, ilang taon na po ba kayong nananatili po, no, dyan sa US, and bago po kayo napadpad sa US, tubong ano po kayo dito sa Pilipinas? So, ako at saka ang husband ko, we came from Bohol. We're actually Boholanos. And nag-migrate kami dito sa US back in 2005. So it's been 21 years na nakatira kami dito. We're based in Maryland and with our 3 kids. So it's been 21 years na nandito kami, and it's been a great 21 years so far. Yes. And bilang kayo po, no, ay pinuno po, no, o presidente ng Philippine Nurses Association of Metropolitan DC, kumusta po ba yung overall kalagayan po ng mga Filipino nurses na under po, no, ng jurisdiction ng inyong organisasyon? Ano po ba, kumusta po yung impression sa kanila when it comes to work ethics? Kasi nabanggit nga ni Conjen kanina na kumbaga karamihan sa mga migrant workers dyan sa US ay nanggaling, no, sa medical field. Yes, we are really doing good. Nursing and the nurses right now in the United States and even in the entire world, we've been foreseen as the most respected profession in the world, and the trust level ng mga tao, and especially here in the US, is really very high regard for the nurses. There's, as Conjen have mentioned, we are one of the bigger population of Filipinos and Filipino Americans here in the US are nurses. And over the years, it's been decades na nagsimulang mag-migrate ang mga nurses dito. And we have really shown a really great professionalism in our work. And a lot of the nurses have even advanced ourselves into
specialties in the nursing field and even advance professionally to become the leaders of their own field. So you will see in a lot of workplaces, in healthcare facilities, maraming Filipino nurses ang talagang successfully have elevated through professional advancement, through education and leadership roles. And they are really doing really great things in their own workplaces. And so it is so great, and really I'm very proud to say that we have represented our country very well here through our profession. Talagang magagaling ang mga Filipino nurses, and it's not because I'm one of them, but it really how the workplaces and companies that have hired these nurses have spoken very well of them. And even in organizations where nurses are involved, we are really great partners with several organizations, and we are very reliable partners for several organizations that we have partnered with. So I am very proud to say we are doing really great things in our profession and in the community at large as well. That's good to hear from you po, Miss Amy, regarding that, no? Ang grabe po, no? Talagang iba talaga ang mga Filipino nurse, hindi lamang sa Estados Unidos, kundi sa iba't iba pang panig ng mundo. Miss Amy, I would just like to ask, what concerns are commonly raised by our Filipino nurses that who at least to your organization or to you? So, variety of concerns ang mga naririnig ko. Well, a lot of times it's work related. As we know, the nursing profession and the healthcare field in general, we've been very, very challenged in staffing. So a lot of the concerns is short staffing is very rampant, lalo na nung nangyari ang COVID. Mga outbreak natin, ang pandemic, lalong lumala, no? Yung short staffing in every nursing field. I would say wala yatang, it's very, very seldom ngayon na may facility na 100% fully staffed. There's always a shortage. So that's a number one or a top concern ngayon ng nurses. And that is why the U.S. government has been really ramping up their efforts as well in hiring nurses. And then there are also nurses who have struggled with adjustment in the workplace, lalo na yung mga bagong dating dito sa US. As you know, it's a big adjustment, not just professionally in the workplace, but also in your new living environment. I recall 21 years ago, I went through the same, right? Yung mag-adjust ka just for everything, the language, the process, your neighbors, where you can get basic services, medical, even the groceries, and how you navigate around. So and that is why yung Philippine Nurses Association of Metro DC, it's one of our really big project to help the newly arrived nurses as they adjust dito sa DMV area. We have a program called Ate Kuya program, where we established that 2 years ago, and we continue with that where pagdating ng mga bagong nurses dito, one of our volunteer ate or kuya or the mentor will meet right away with the newly arrived nurses
just to be a resource for them and a welcoming face. 'Di ba? Iba talaga yung pagdating mo, oy, meron talagang nag-reach out sa iyo kagad na kapwa Pilipino. So, yun that's really the goal for us na as a professional organization of nurses. We want to be there for nurses, especially yung mga bago pa lang because, parang 'di ba? Nervous yung being by yourself kung wala kang kakilala, especially yung walang mga pamilya in the area. So at least yung mga volunteer nurses natin are there, and we have been really getting great results out of this program. So and we will continue to do so. In fact, nagkaroon kami last Christmas, nagkaroon kami ng first caroling ng mga newly arrived international nurses. Tapos nagkaroon kami ng Christmas party with them and their families. It was really great. And the feedback that we got from them is like they feel like they're so at home dahil sa program na ito. So, and this is just one of the things that we do for our fellow nurses. We have several programs that support other nurses through education, through mentorship, and we are a chapter member of Philippine Nurses Association of America. So we also work together with our mother organization in a lot of their initiatives as well that will help Filipino nurses all over America. So kami talagang tulong-tulong kami mga chapters, more than 50 chapters, tulong-tulong kami in helping our fellow Filipino nurses here in the US. Yes. Thank you so much for that, Miss Amy. Balik po ako kay Conjen. Conjen, narinig po ninyo no, yung mga nabanggit na concerns ng ating Filipino nurses po dyan sa US. So, sa part naman po ng embassy, paano po natin natutulungan ang ating mga Filipino nurses sa US, of course, in cooperation din no, with the US government? So basically po, for work-related concerns, and especially for our Filipino nurses, meron po tayo dito sa ating embahada, yung ating pong Migrant Workers Office na of course, ang mother agency sa Pilipinas ay ang Department of Migrant Workers. So we are in partnership with them. Basically po, it's yung pong mga labor-related issues, ang ating pong MWO or Migrant Workers Office ang tumutulong sa ating mga overseas Filipino workers dito po sa United States. So sila po ang nakikipag-meet for instance with the US Department of Labor para idulog kunyari ang concerns ng ating mga kababayan, ng mga working na kababayan. At sila rin po yung mga nakikipag-meet sa iba't ibang aside from the Department of Labor, of course, yung iba-iba pong mga employer groups or employer organizations para po yung maidulog po ang mga problema or mga concerns ng ating mga kababayan. So yun po ang isa sa mga programa, of course, at ang mga naatasan sa ating Migrant Workers Office. So sila po ang tumutulong for labor, basically po for labor-related concerns. And kanina bago po ako gumawi kay Miss Amy ay napag-usapan po natin yung bilang po no ng mga migrant workers. Meron po ba kayong datos naman po no on the number of sabihin na natin na undocumented po no na Filipino workers all around the United States, at paano po sila natutulungan if ever para maging documented po sila? Of course, by the very nature po, no, yung kayo nga, by the very nature of their stay here in the United States, kaya nga po sila undocumented workers. So hindi po
wala po tayong maiibigay na eksakto na numero, no? So meron pong mga iba't ibang organisasyon dito sa Estados Unidos na yung migration, for instance, ang kanilang focus ng kunyari mga think tanks or mga non-governmental organizations, mga NGOs, na ang focus ng research nila is yung mga migrants. So ang estimate po depende kung anong organisasyon ang gumawa ng study. So for Filipinos po ang estimate is between 150,000 to around 300,000 po. Yun po yung estimate. Pero hindi po, again, hindi po ako makapagbigay ng eksaktong numero or even official numbers because these are also based on their own estimates and depende po sa methodology at yung proseso po ng pagkalap nila ng datos. Pero yun po yung sa mga studies, sa iba't ibang mga studies, yun po yung mga lumalabas na mga estimates. Mm. Eto naman po ang Conjen, meron po ba tayong mga Pilipino na maituturing po talaga na kumbaga in distress na inyo pong inaasistehan sa ngayon? Meron din po bang datos ito, Conjen? Iba-iba po kasi yung ating, syempre po by the sheer number of Filipinos and Filipino Mm. Americans, katulad nga po ng sinabi ko 4.5 million, hindi po tayo syempre usually meron po talaga tayong mga cases of Filipinos in distress that the embassy and the consulates general are helping out. For privacy reasons, alam po ito, Mm. basically for confidentiality and privacy reasons na medyo ang Estados Unidos ay talagang nag-enforce po sila ng yung kanilang mga privacy laws. We do not usually give details on individual cases Mm. to protect the privacy. But ang masasabi ko na lang po, syempre po kahit naman po sa ang society or lipunan, meron po mga sitwasyon talaga wherein yung mga kababayan po natin ay makaka-encounter ng mga ng emergency, peligro, or sometimes yung iba po nating kababayan ay nakapag-commit ng mga krimen. So yun po yung mga iba't ibang sari-saring mga assistance to national services na pinoprovide po ng embahada at ng ating mga consulates general. Katulad nga lang po nito pong nakaraang linggo, ang Washington DC po, actually yung eastern part of the United States ay nagsuffer ng talagang napaka-terrible snowstorm. Bago po niyan, ang embahada po natin ay nagpalabas ng advisory sa ating Filipino communities through its website at ang ating social media platforms. So ang embassy po ay makikita sa X, sa Facebook, I think sa Instagram as well. At of course, ang ating official website, nagpalabas po tayo ng advisory para sa ating mga kababayan na i-monitor closely yung situation sa kanilang local neighborhoods at sundan yung mga panukala ng kanilang mga local officials para po sila po ay maging safe maging safe at hindi po sila mapahamak during the snowstorm. Or so ganun po yung isang serbisyo namin kapag po may na-monitor kami na paparating na kunyari hurricane or natural disaster, nagpo-provide po kami ng mga advisories. Kapag po may dumulog po sa amin, kunyari nasa lanta sila, nangangailangan sila ng tulong na pinansyal dahil kunyari nabaha sila or ano, at kami rin po ay nagpo-provide ng munting kung ano po yung financial assistance na maipo-provide namin. Of course, lahat po ito syempre ay dinudulog namin sa Department of Foreign Affairs, yun Mm. pong ating Office of Migrant Workers. So kami po yung nagfa-facilitate ng anumang klaseng assistance na kinakailangan. Syempre po sa ating mga kababayan na nakapait ngayon na nasa preso dahil sa may nagawa po silang krimen, tayo po ay minomonitor din ang kanilang kalagayan sa loob ng kulungan at at
nagko-conduct po tayo ng regular visit, chine-check po natin ang kanilang health and welfare, at kung may iba po silang mga pangangailangan ay tinutugunan rin po natin iyon. So nagpo-provide rin po tayo or nagbibigay rin po tayo ng kunyari financial assistance, at kung may kailangan po sila, for instance yung mga gamot or yung kino-coordinate po natin yan sa mga detention center, doon sa mga concerned local authorities. Dahil we're running out na po, no, of material time, I guess hihingan ko na po kayong dalawa ng final message. Babalik po ako kay Miss Amy. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga Filipino nurse dyan sa US, at kung meron po kayong mga future activities na gusto nyo pong i-promote, go ahead po. Thank you, Steph. So, yung hindi nakakaalam kung sino-sino kami sa Philippine Nurses Association at ano yung mga nagagawa namin in the past, and at ano yung mga initiative pa namin that's ongoing and also in the future. I just want to share na ang Philippine Nurses Association of Metropolitan DC is a really well-respected organization, professional organization ng mga nurses. And this is established by nurses for fellow nurses. And we have been in existence since 1971, which a lot of people are so surprised. Now, we are 55-year-old organization. And, our mission is really to promote the nursing profession to continue to be a respected discipline in our field, and representing the nurses with pride and integrity. That's a huge thing for us. So ang PNA-MDC ay committed po to supporting Filipino communities in the United States, especially here in the DMV region. And we are dedicated to serve through our initiative and honor our heritage, Philippine heritage. We have partnered with the Philippine Embassy in many initiatives in the past, and we continue to be a strong partner for them in any initiative that they have and any collaboration that we need together, because we know that it's only in working together with our embassy and other Filipino organizations that we can accomplish more collectively. And I just wanna encourage yung mga nakikinig na wala pa dito sa US, and if you are looking for opportunities to be here and work as a nurse, the opportunities are here, and it's still a great time to come. The U.S. still needs a lot of nurses. As I have mentioned, short staffing is still existing, and so it takes a process, but with patience and your diligence in your application, pwede kayong pumunta dito and be part of us. And it's really like, when I have become involved in communities like PNA MDC, this is the time that I realized na we can really impact the Filipino communities by being involved, by getting involved in the many activities and events that communities like us have organized. And yun ang tawag ko lang sa mga fellow nurses, that when you come to the US or you decide to work in the US, don't forget to get involved with communities, because you can really help beyond your workplace, beyond your profession, beyond work. This is really where you can impact more other communities, especially Filipino communities. So with that said, maraming salamat for allowing me to put out that message and encouragement. And I'm really hoping that our kababayans are ma-encourage sila
instead of being discouraged. I've been hearing, like people being discouraged of coming here because of hearing, several things, not so good things. But the opportunities are still here, and if you have really set your eyes on coming here, there's so much to be done. And then there's so much great work that we can do together as well beyond the scope of our work in our profession. So thank you so much, Steph. Thank you so much, Miss Amy. Conjen, ang inyo pong panghuling mensahe. So siguro po ang pinaka-mensahe ko lang, ang atin pong embahada, ang the Philippine Embassy and its Consulates General ay nanatili pong bukas sa lahat ng ating mga kababayan regardless of your immigration status. So wag po sana kayong mag-atubili, or kung meron po kayong mga concerns, lumapit lang po kayo sa embassy or sa ating mga consulates general. Kami po ay nananatiling bukas. Lahat po kami ay may website. Makikita nyo po doon kung ano po ay yung ating mga hotline numbers kung kayo po ay in distress. So, nandun rin po ang aming mga emails. Kung kailangan nyo po ng tulong, wag po kayong mag-hesitate na mag-reach out to the embassy and to the consulates general. Dahil isa po sa pinaka importanteng mission ng ating embahada at ng ating consulates general dito sa Estados Unidos ay tumulong at to make sure na ang kapakanan po ng ating mga kababayan ay napoprotektahan at napopromote. So yun po, pero aside from that po, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina, hindi lang although napaka-importanting part po ang ating mga kababayan at ang ating people-to-people exchanges, malawak at malalim po ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Sana po magkaroon po tayo ng mga opportunities. Of course, our public diplomacy section is heading some of the programs in celebration of the 80th anniversary of our diplomatic relations. Again, I encourage everyone to visit our website to see kung ano po yung mga programs that are in line for this year to celebrate our 80th anniversary of diplomatic relations. So maraming salamat po. Ms. Steph, maraming salamat sa opportunity na provide ng Radyo Pilipinas para makakonect kami sa ating mga kababayan dito sa Estados Unidos at malaman nila ang mga serbisyong ino-offer ng embassy at ng ating mga consulates general. So maraming salamat po. Maraming salamat din po, Conjen. At tulad ng nabanggit ko kanina, ay wala na tayo masyadong oras. Kaya dito na po nagtatapos ang ating edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.